Hi! For today's video, pag-uusapan naman natin ang columnar books. Pero focus muna tayo sa isang columnar book which is cash receipts book. First, ano nga ba yung cash receipts book? In layman's term po, ang cash receipts book po ay recording book para sa mga cash transaction na pumapasok papunta sa iyong libro. Ang best example nito ay inyong mga cash collection or yung cash sales po ninyo. Sa pagre-register po pala ng cash receipts book at saka ng cash disbursement, marami kasi nako-confuse ilang column ba ang bibilhin nila, ilang column ba yung i-register nila. Ang masasabi ko lang po ay depende po sa inyo kung ilan yung gusto nyong gamitin na columnar. Kasi tulad nga po ng mga previous videos ko, yung bawat column po ng isang columnar book ay may katumbas po yan na debit and credit. So depende po sa inyo kung ilang debit at ilang credit yung kakailangan ninyo sa pagre-record ng cash receipts and ng cash disbursement. So, ngayon, ang focus natin ay ang cash receipts. So, papakita lang natin yung blanco part ng book ni client. Hindi natin kasi pwede ipakita yung kanyang transaction. So, ito yung blankong part. Si client ay, ang niregister niya kasi, ang pinili niyang book of accounts ay merong 6 na column para sa kanyang cash receipts. So, ang column na yan ay designated para sa cash, creditable withholding tax, sa sales return, sales discount, at saka yung sales income niya. So, ang lagi po natin tatandaan pala, kapag kayo po ay gumagamit ng cash receipts book, ang laging nasa unahang column po ay designated para sa cash. Bakit? Kasi tinawag po siyang cash receipts kasi monitoring po siya ng transaction ng cash na pumapasok. So, mas madaling dapat nakikita yung mismong cash na chart of account. So, dito sa kanya, dahil isa siyang online seller, ito ang pinili niya. So, yung cash dito sa column na to, yung column na yan na cash niya sa cash receipts ay debit kasi pumasok. Then, yung sumunod niya is yung creditable withholding tax niya or yung withholding taxes na niles ng kanyang platform fee. Ay, sa platforms pala na mga e-commerce. So, sumunod is yung, meron kasi siyang returns. So, dito niya pinapasok. Debit pa rin yun kasi pumasok yung expense ng returns niya. Since, eto, tinanong ko kasi siya kung maglalagay pa siya ng discount, hindi daw kasi siya kasali doon sa mga online seller na nagpapa-discount. So, wala siyang discount. Then, dito, platform fees niya, yung may commission, yung mga marketing niya, dito niya nililes, dito niya nilalagay. Then, etong side na to, ang tinira niya, isa lang, kasi isa lang yung kailangan niya for credit, which is